ang reaksyon ng tao, nagtawanan. So, ibig sabihin, alam ng mga tao na nandoon na nagjo-joke siya. Hindi issue yun sa mga tao na nandoon. Ilang mga senador yung nagsalita. Sabi nga ng mga senador, wala yun. So, hindi sila kumbinsido na seryoso to in the first place. Ano talaga? Kaya nga sabi ko, wala na bang problema Pilipinas talaga para itong mga ganitong issue yung pag-usapan natin ng ilang araw na? Nakailang tanong sila tungkol dito sa pagpatay ni PRRD sa 15 senators eh. Pero ang talagang headline dito, yung sinabi niyang bangag yung presidente. Oo. Ba't hindi nyo hina-highlight yun? Hindi nyo hina-highlight, hindi nyo pinipick up. binabanggit, hindi nyo tinatanong. Yung mga media, ang tanong nila is, anong masasabi ninyo doon sa yung joke Joke ni PRRD. Mainit sila doon. Alam mo naman, si PRRD, basta si PRRD nagsalita, headline sa kanila yan, ilang linggong headline na yan. So, talagang pinag-iinitan. And even sa mga media kanina, yan nga ang tanong, sabi nga ni Boss Dada. Pero para sa akin kasi, nakikipag-unahan lang to si Torre. Meron tong gustong maabot, hindi natin alam kung ito ay gusto maging PNP chief o baka tatakbo itong 2028. But definitely, sobrang kaepal nito si Torre. Isipin mo na isingit niya pa doon sa statement, hindi pwede yung ganyang statement na yan sa bagong Pilipinas. Yung puro patayan. Nag-promote no? Sip-sip, doon pa lang kitang-kita mo na, ito, kung sinabi ni BBM or ni Tamba na talon, kahit 10th floor, tatalon to. Oo, mataas ang pangarap eh. Oo. Gawin nyo na kasing PNP chief, in-extend nyo pa kasi yung yung termino ni Marbil eh. Mantakin mo lahat ginawa na ni Torre para lang sumikat siya. Naghukay sa JMC, naghanap ng heartbeat, tumira sa hindi naman niya bahay ng 16 days, winarak yung simbahan. Tapos pati yung solar panel, pinaliparan ng helicopter, lahat na ng mga kabulastugan ginawa nito para mapansin siya. Kitang-kita mo naman, hindi naman niya trabaho itong mga pagsasampa-sampa ng ganitong kaso. Trabaho yan trabaho yan ng mga totoong complainants eh. Tsaka katulad niyan, yung mga media personalities pa naman nakakahiya na kailangan pa ba nating itanong, i-highlight? Ang ganda nga ng sagot ni Attorney Delgra. Nung tinanong siya kung anong masasabi mo doon sa joke. Sabi niya, nandoon kami. So, nung sinabi ni Duterte yun, ang reaksyon ng tao, nagtawanan. So, ibig sabihin, alam ng mga tao na nandoon na nagjo-joke siya. Hindi issue yun sa mga tao na nandoon. Ngayon, ikaw, kung iba ang dating sa'yo, problema mo yun. Hindi, wag mo kaming tanungin. Kung sa tingin mo, mali yung sinabi ni PRD at bawal na siyang magbiro, kasi katulad sabi niya, ang taas pa naman ang posisyon niya. Bakit siya nagsasalita ng ganun? Baka sundin ng... Ayan ang sinasabi natin eh. Di ba yung mga pulis sinabi na ni PRD yan? Na meron akong pronouncement. Pero yung mga pulis, merong schooling yan. Merong mga batas na sinusunod yan na even if I will say something, hindi tangayang mga yan na susunod sa akin dahil sinabi ko lang. Dahil may mga protocols yan. So, si PRRD, pag nagbiro siya, biro lang talaga yun. Bopuls na lang kayo kung hindi nyo naiintindihan. At may problema na kayo sa utak kung seseryosohin nyo yung joke nga. Ang linaw-linaw na joke nga, nagtawanan yung mga tao, so therefore, it is a joke. Tapos nagsasalita rin itong mga nagmamalinis na mga congressman na sinasabi na, ganyan na ba ngayon? Normalize na lang, ninonormalize na lang yung pagpatay. Hindi ninonormalize yung pagpatay. Pero matagal nang ginagamit na joke yan. Ang ninonormalize ngayon, di ba si Marbil, ninonormalize yung paggamit ng droga? Oo. Na parang may economic effect and ano daw yung paggamit ng droga, yung mga iba nag-overtime lang daw, kaya nagdodroga. So yun ang pagno-normalize, yun ang dapat na sinisita nyo, hindi itong joke ni PRD. And for the past 6 years, Coach Oli, ginagawa na to ni PRRD. Nagjo-joke na siya ng ganyan, mas malala pa nga yung ibang jokes niya eh. Nakasurvive naman tayo. Tapos ito, sobrang sensitive nyo naman. Sobrang
ano nyo na, baka pwede mamasyal-masyal kayo, sobrang seryoso nyo na sa buhay. Pati yung joke, ginagawa nyo ng makatotohanan. At eto nga, si Torre, nakihalo na din, Coach Oli. Nagsampa na din ng demanda. Well, maganda yung ginawa ni Torre. Kasi nga, hindi lang siya salita ng salita. At least, kahit papaano, kumuha siya ng hakbang. Pangtanga nga lang. Di ba? Talagang papatulan nila yung Boss Dada. Lahat ng issue ngayon papatulan nila dahil ang target talaga dito kaya wag po tayo makakalimutan yung blank items. Yan ang gusto nilang takasan. Gusto nilang makalimutan ng taong bayan na meron silang planong kuhaning pera para pang-ayuda na itinatago sa vote buying kasi mag-e-election eh. So kaya minamadali nila yan. Ayaw nilang pumayag. No? So, lahat ng pwedeng pantakip. At ano pa bang pantakip sa mga issue na balita? Yung salita ni PRRD, alam naman natin. Pagka salita ni PRRD, talagang, ano yan? Kaya sabi ko, headline yan. So, pati nga BJ, di ba? Isipin mo, yan ang concern. Ang isa sa topic natin, impeachment. Pero talagang hindi nawawala, isinisingit nila yung binanggit ni PRRD na patayan. Ang pinaliwanag nga ng abogado kanina, one of the elements yung nag-e-encourage siya na pumatay. Oo. Doon ba sa nakikinig doon, nung binanggit ba ni PRRD yun, na-encourage kayong pumatay? Tanong ko sa inyong lahat. Nung napakinggan nyo, na-encourage kayong pumatay? Hindi. Kami nandito kami noon eh. Nung binanggit niya, nagtatawanan kami. Mahina na talaga ulo mo kung narinig mo yun. Ay, oo nga, patayin natin yung mga senator. Diba? Ano ka, grade 2? Kahit bata siguro, pagdating ng grade 3, naintindihan na yan eh. Di ba? Yung pinakamalupit pa doon, hindi naman sila yung mga nasabihan, katulad nito ni Torre at ni Congressman Tsaka Adjong. si Haj Gutierrez. Si Gutierrez, bakit kayo yung affected? Ano to, isipin na ba namin na inutusan kayo nung 15 senador na yon, nakakasuhan nyo si PRRD? Wala kang pangalan Tutusin, wala namang pangalan. Ano yan? Paano na lang kaya kung etong si Torre, si Adjong, tsaka si Gutierrez ay isa doon sa mga senator? Ano to? Baka mag-people's power na kayo. Baka mag-rally na kayo dyan sa Baka magsagawa na kayo ng rally kasi ngayon nga lang na hindi naman kayo kasali doon. Sobrang apektado na kayo. Itong magkakapatid na to. Itong mga magkakapatid na to, wala pa nga kayo dun sa na-affected na agad kayo. Tsaka ito alalahanin natin ngayon. Si Marbil hindi pa napapalitan, di ba? So may chance pa na si Torre ang makakuha nun. Diba? Pwede. Pero magre-retire na din si Torre ngayon taon magre-retired na rin yan. Magre-retire na rin baka yan syempre, ikaw ba naman magre-retired ka na, kailangan mo na maghapit. Syempre, di ba? Pasikat, no? Pasikat, syempre. Unang-una, kailangan niya rin ng kailangan din nito rin ng kapangyarihan or suporta galing sa gobyerno. Alam mo naman kung bakit sa laki ng danyos na ginawa niyan sa KOJC. Yan yung inaabang-abangan ko din, isa sa inaabang-abangan ko na yung pagdusahan ni Torre yung ginawa niya sa KOJC, di ba? So, kung malapit na siya mag-retire, tapos wala pa siyang gaanong kapit or kapangyarihan, delikado siya. Kung sakaling maipon na siyang ilang milyon sa pagiging pulis niya, kulang na kulang yun. Yung pagbubutas pa lang dun sa building sa school, dun sa KOJC, billion na ang danyos na kakaharapin niya dun. Tsaka ito, tanong lang. Ito ako magtatanong lang, magkano kaya bayad sa kada EPAL, sa kada issue sa mga Duterte? Kasi nagtataka ako, kada may issue sa Duterte, sila yung nag-uunahan, Kung mapapansin nyo, minsan una si Trillanes, minsan una si Torre, minsan yung iba naman mga senator, ay yung mga iba namang congressman. Di ba? So totoo nga, tama nga yung sinabi ng ibang mga eksperto. Kung eto ay ginrab lang ng panig ng yung mga nasa lineup ni Marcos, kung ginawa lang nila hindi nila to tawag dito, hindi nila sineryoso,
kakatuwaan pa sila ng tao. Kaso, dito lalo hong siguro ngayon kamot na kamot sa ulo yung mga senator dyan sa panig ni Marcos. Kasi nararamdaman na rin nila siguro na, kasi hindi naman hindi to gawain ng mga tumatakbo. Kailangan niya, kagaya na sinasabi nila Boss Dada, na kailangan mo maging friendly ka sa lahat pag ikaw ay tumatakbong senador. So, ang nangyayari ngayon, ultimong si Marcos, nilaglag niya na yung mga kaalyado niya. Pati itong NBA director natin na dapat nagtatrabaho ng yung mga totoong kaso, ginugulo nyo eh. Oh, kita mo yung sinasabi niya na alam naman natin pare-parehas, patakin mo, sasayangin pa natin yung oras natin dyan. Alam naman natin pare-parehas na joke lang. Pwede ba magtrabaho na lang kayo? Kayo mga congressman, ikaw adjong, pwede ba magtrabaho ka na lang? Hindi yung lahat na lang ng issue, hindi naman ikaw kasali. Pinakikialaman mo, oy may hinahanap yung mga taga-BARM Diyan sa Marawi daw, may patubig na halagang 500 milyon na hindi naman daw natuloy. Hinatanong nila si Adjong kung saan napunta. Ngayon ay kumakalat sa social media, may nakita pa ako sa social media na ito naman si One Rider Party List, bilyon-bilyon daw. Di umano yung mga projects na na-funnel sa construction firm ng pamilya nila. Pero ito yung mga magagaling magsita-sita. Si Gutierrez. Si Gutierrez. So, sila yung mga magagaling magsita-sita sa mga Duterte. Sila yung mga nagsasabi, immoral ang mga Duterte, ganito mga yan, hindi dapat tularan. Di kayo na, baka mapunta kayo sa langit-langitan. Pagka ganyan, masyado kayong bait-baitan. Tinanong si Bong Revilla, tumatakbo sa kabila. Sabi niya, kilala namin si Duterte. Okay lang yan dahil biro lang yan. Hindi naman niya tutuloy yan. Sino ba naman ang gagawa ng krimen? Ipi-press conference mo pa. Si Jinggoy Estrada nagsalita. Sabi din ni Jinggoy, wala yun. Ilang mga senador yung nagsalita. Sabi nga ng mga senador, wala yun. So hindi sila kumbinsido na seryoso to in the first place. Talaga? Kaya nga sabi ko, wala na bang problema Pilipinas talaga? Para itong mga ganitong issue, yung pag-usapan natin ng ilang araw na, mantakin mo kailan yan? Nung pa yan nung last week pa yan, di ba? Yung proclamation rally na yan. Hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin yung joke ni PRD. Diyos mio naman, Coach Oli. Pero kanina, Boss Dada, tama ka dyan, ang tagal na niyang issue, tapos hanggang ngayon gumugulong pa yan, Pero kanina gusto ko nga itanong dun sa media Kaya lang, ayoko sumingit, baka mamaya sabihin sa akin, hindi to show news ang Banateros, sila Atty. Torion gusto namin tanungin. Ayoko sumingit pero kanina gusto kong banggitin. Bakit nakailang tanong sila tungkol dito sa pagpatay ni PRRD sa 15 senators Pero ang talagang headline dito, yung sinabi niyang bangag yung presidente. Ba't hindi niyo hina-highlight yun? Hindi niyo hina-highlight, hindi niyo binabanggit. Hindi niyo tinatanong. Kaya nga kanina gusto kong sumagot, wala naman tanong na gano'n pero dapat yun ang pinag-uusapan natin dahil yun ang real issue. Totoo bang bangag ang presidente? Kung hindi, drug test. Bakit hindi yun ang kinuhang halatang-halata namang yung pagpatay ay biro. Pero yung bangag seryoso. Seryoso siya ron. Dapat yun ang pinagtutuunan natin. Kung natin. yung seryoso siya, hindi pinipick up. Yung bigas, yung peace and order, di pinipick up. Pero yung mga ganyan, pinipick up. Kaya nga sabi ko kay Tore, ikaw Tore, total na maalagad ka ng batas. At yung amo mo, sinasabihan na bangag, bakit hindi mo i-require yung amo mo bilang ikaw ay humuhuli supposedly ng mga addict, ng mga pusher, ng mga sindikato sa Pilipinas? Bakit hindi mo pangunahan kaysa nagpupunta ka dyan sa Korte Suprema o dyan sa Korte Suprema dyan sa Piskalya para magsampa ng mga kung ano-anong kabalbalan na mga kaso? Bakit hindi ka magpunta sa presidente mo at tanungin mo siya, bakit ba kasi ayaw mo magpa-drug test? Kasi simple-simple lang naman, addict ka ba o hindi? Kasi kung hindi, drug test na tayo para tapos na usapan. Para lahat ng nagkakalat, nagbangag ka, huhulihin ko na. Ngayon, kung bangag ka naman, huhulihin kita. Di ba? Wala naman nag-a-announce na, ikaw Jay, may susuntukin kang vlogger, i-announce mo pa rito? No, halimbawa, susuntukin ko si Paduano. Nagkita kami. Halimbawa lang. Halimbawa. Bakit ko pa sasabihin dito? Halimbawa, si Siga, si matapang, si Barbers. So, ba't ko sasabihin pa? Di gawin ko na kung gagawin ko, diba? Ewan ko ba dito kay Tore, kailangan alam ko, magpaalam pa. Ang mga taong mga maiitim, mga bright yan,
Pero si Torre, ha? Ang laki na sinakripisyo niyan. Oo. Kasi nung bago pumasok ng KOJC yan, doon sa Maputi pa compound, siya nun. mistiso. Oh, yun. Ngayon, mukha ng daing eh. Dinaig Daing pa na si pusit. Diwata eh. Oo, Pambira. daing na- Oo, sa payat-payat mo na, Tori. Kung ano-anong ginagawa mo, dami-dami mo ng pera. Mas mabuti pa, mag-ano ka na lang, pahinga ka na lang. Dito sa ito, may dugtong ko lang doon. Yung mga sinabi nyo kanina na parang ang tagal na nitong issue na to, but yun at yun pa rin. Gusto nga, yan nga gusto ng mga yan eh. Para matakpan Para yung- matakpan yun sa BICAM eh. Tsaka ito, Congressman Gutierrez Adyong, bakit nung nagsasalita ng kung ano-ano si Marcos, hindi nyo rin sinita? Diba? Ano yan? Puro na lang balagi mali ng Duterte. Si Marcos, perfecto. Kung perfecto si Marcos, hindi magpa-drug test siya. At least doon talaga makukumpleto yung pagiging magiging perfecto ni Marcos. Kung perfecto siya, sana pag kumakaway siya, may kumakaway din sa Oo, kanya. yun. Pag kumaway sa kanya, hindi yung meron pang tiga Palakpak. mando na pumalakpak, ganun. Anak ng teteng naman. Tsaka yung kagaya nga niyan, ito nga po ay maliwanag lamang ho na sinasakyan ho nila ng pilit itong mga issue. Kasi alam nila na ito na naman, kasi gustong-gusto nila to eh. Na, pwede yan ipang sa mga Duterte para paninira. Pero anong nangyayari? Ito yung pinakamasakit na realidad na natatamo ng mga anti-Duterte. Imbis na masira ang mga Duterte sa pinaggagawa nila, mas lalong minamahal ang mga Duterte ng taong bayan. Iyon yung pinagkakamali nila doon. Kasi iniisip nila, makakasira to, gawin natin. Pero ang totoong nangyayari nun, minamahal ng taong bayan ang mga Duterte, lalo na yung mga nasa hanay nito.